Gaano nga ba kadali o kahirap maging engineer? Hirap ka na ba sa sitwasyon mo ngayon? O pagod ka na sa iniisip mo na ang hirap maging engineer o di mo alam kung paano maging engineer? So pues, panoorin mo tong video na to hanggang matapos at sure ako na may mapupulot ka na aral. Hi, ako nga pala si Jelord Rodriguez. Isa po akong chief engineer at isa rin po akong entrepreneur at minsan isa rin po akong instructor. At meron din akong 14 years of experience na pagtatrabaho sa barko. At ngayon sa video ito ay pag-uusapan natin ang topic na gaano nga ba kahirap o kadali maging engineer o maging opisyal sa barko. So, ang kasama ko sa video ito ay si Engine Cadet, si Port Engineer, at si Oiler. So, ipapakilala ko muna sila sa inyo. Good day everyone. I'm Engine Cadet CJ Formento from STI Namay 2022. I'm 24 years old. First batch ng K-12 and isa sa mga na-delay din dahil sa pandemic. Pero andito na tayo ngayon at nag-uumpisa ng journey. Hello, ako nga pala Larry Bugarin, Oiler. 12 years na nagbabarko. Graduate ako ng TIP, Cubao. Ito na, bibigay ko na kay Port. Hello, good day everyone. Ako po si Maiko N. Ibanez, isang fourth engineer sa barko. Graduate po ako year 2013 sa University of Cebu, Lapu-Lapu, Mandaue. And meron po na akong 10 years of experience. So bago natin pag-usapan yung main topic, so isi-share muna nila yung story nila kung paano nga ba sila nakapunta o paano sila nakapunta o nakasampa sa barko. So ang una mag-share ng story ay si Cadet. Ang kwento ko ay nagsimula nung pumasok ako sa NAMAY or Naval Architecture Marine Engineering Institute na matatagpuan sa Mandaluyong. So 2018 nung una akong pumasok sa NAMAY and doon ako nagsimula as my first year na naging MOCC officer din. And then, during my first year, nubok na tayo ng panahon nun, nagkaroon ng turnover, and then, binili ng STI yung isa sa parte ng school namin. Na ngayon, mas kilala na siya bilang STI Namay. During my second year, doon na nagkaroon ng transition na nalipat na kami sa STI Santa Mesa na matatagpuan ngayon sa Manila. And then, during my third year, 2020, that's when the pandemic starts. Doon na nagsimula na nagkaroon tayo ng iniisip natin na delays or challenges na na-encounter. Yung online class, kung gaano kahirap siya mag-adapt, gaano kahirap ba disiplinahin yung sarili na gumising na makinig lang sa cellphone, sa mobile devices or sa computer. Isa sa mga challenges doon, syempre, hindi ka masyadong nagkakaroon ng engagement sa mga lessons natin sa school na itinuturo. Pero during that time, naka-adapt tayo. Whatever problems or challenges that we encountered during that time, ginawa natin ang solusyon. Lalo tayo naging active sa klase, lalo tayong nagbigay ng atensyon sa bawat galaw natin. Sa mga teachers and professors, shout out din sa extra effort na binigay nyo para magkaroon kami ng engagement during classes kahit na online. Sa mga quizzes, recitations, and keeping us alive and also always informed sa lahat ng yon. Sa school, thank you rin sa pagbigay ng effort and also sa mga siyempre may encounter yan na mga problem sa mga student, pero nagbigay kayo ng considerations para sa kanila. Some walang access sa internet, some wala namang cellphone or devices para matuto. Hindi lahat sila lagi makaka-attend sa klase, and syempre may mga encounter din sila na problems sa bahay nila. So thank you for giving us considerations during that time. And isa man ako sa mga pandemic babies and 24 years old na nakasakay sa barko. Nagkaroon man ng delays and still nandito na tayo, nagsisimula, and this is my first time on board international, so it's a big achievement for me nung kinuha kami ng company sa school namin. So thank you for the opportunity as well to our manning agency, and dahil sa tiwala binigay nila para sa amin. And also this opportunity, we will not be complacent and we will not take it as something na
we will make sure na we will provide our best to serve also the company. That's all. Thank you. So, si Kadete pala guys ay isa siyang graduate din siya nung pandemic ba, tama? Yes, sir. So, sinira niya yung experience niya. So, ganun talaga. Ang hirap pala talaga nung pag pandemic baby ka. Kasi halos walang maniniwala sa iyo na kumbaga competent ka sa lahat ng ng subject, kumbaga napasa mo. Kasi halos lahat nung time na yon nung 'di ba Zoom, tapos mag-apply ka ng actual, mag-apply ka na face to face sa mga company. 'Di ba lagi nilang tinatanong, parang confused sila kung alam mo ba talaga o hindi. Yes, sir. So ganun kahirap nung time na pandemic. Pero wala na tayong magagawa, nangyari. Kumbaga, nangyari na 'yon. Pero pa rin, hindi pa rin siya tumigil. So ngayon nakasakay pa rin. Kaya yun, sa mga pandemic baby dyan na hindi pa nakasakay, huwag kayong mawala ng pag-asa. Hanggat buhay tayo, may pag-asa. Okay, next na mag-share ng story. So next na mag-share ng story ay si Borge. So si Borge ay din, kumbaga matagal na rin siyang nagbabarko. So pakinggan natin yung story niya. Hello. Ang kwento ko naman ay nag-umpisa ako mag marine engineering sa academy. Pagkatapos ng isang SEM, lumipat ako dahil nahirapan ako. Sabi ko magsisiman lang naman ako. Kaya lumipat ako ng TIP Cubao. Pagkaraan ng ilang taon na bumagsak, tumagal din ako ng 4 na taon. Dapat 3 taon lang. Pero yun, nakaraos pa rin. Nakagraduate pa rin ako ng academic. At pagkatapos ko nun, nag-apply din ako sa iba. Sinubukan ko rin. Buti na lang may tumulong sa akin at nakapasok ako sa ngayon kong manning at nakasampa ko bilang kadete. Pero sinubukan pa rin ako ng panahon. Nakaranas din ako ng 5 months lang dahil nabenta yung barko. Ngayon, sumampa uli ako kaso hindi na kadete dahil kulang na yung barko namin. Pinasampa muna ako ng mess boy. Tinanggap ko sa Koreano. Umuwi kagad ako 8 months. Nagpaalam naman ako sa manning ko na hindi ko tapusin ng buo talaga yung kontrata dahil ayokong magtagal pa. Ngayon, pinasampa nila ako uli. Kadete uli. 9 months. Yun, natapos ko yung kadete ko, nag-oiler ako, pang-4 na barko, hindi na ako dumaan ng wiper, diretso oiler, pero grabe rin pala yung hirap. Kasi nakasama ko doon mga Chinese, kaya kailangan talaga mag-aral ka rin. Tulungan mo yung sarili mo, kasi walang ibang tutulong. Tapos, nag-exam ako, nagpa-BS din ako, exam, sumunod na barko, oiler pa rin, oiler, pumasa ako noon. Tapos, hindi ko naisip na magamit ko agad yung lisensya ko para nagpakasarap muna ako. Hanggang naisip ko na lang ngayon na last year, ay April, ngayong taon na to, na-expire na yung lisensya ko. Naisip ko, sayang. Kaya ngayon, nag-renew ko. May mga nakasama ko ngayon dito na pinupush nila ako. Hindi kagaya sa mga nakaraang kong barko. Minsan talaga, swerte-swerte lang talaga sa mga kasama. Kasi minsan lalakas yung confidence mo ba? Lalakas yung loob mo, na kaya mo na. Ngayon, naisip ko, kaya ng iba, kaya ko rin. Pero dati hindi ko naisip yun. Kaya laking pasalamat ko ngayon dito na tulungan nila akong tumaas yung pangarap ko at saka yung confidence ko. Kaya ngayon, susunod na barko, gusto ko na talaga magamit yung lisensya ko. Kasi sayang ang panahon. Kaya yung mga kagaya namin, huwag nyo na akong gayahin. Hanggat maaari, exam, pagkatapos ng kadete, magpursige, mag-aral, huwag nyo akong gayahin na nagpakasarap muna para magamit yung lisensya nyo. Sayang ang panahon. Salamat. So ayun guys, so very inspiring yung story niya. So actually nag-goosebumps ako sa story ni Borge. So yun, so yung iba kasi pag kumbaga hindi naman kasi tayo pare-parehas ng mindset lahat. So may iba-iba tayong, kumbaga may iba-iba tayong pinaniniwalaan sa ating mga sarili. Pero at the end of the day, ikaw pa rin yung makaka-decide kung ano yung gusto mo. So si Borge, na-share niya lang yung experience niya kasi dati nga pagtapos niya ng exam, nagpakasaya siya. Kumbaga hindi niya muna inisip in-enjoy niya muna yung sarili niya. Which is wala namang masama doon. Pero ngayon ngayon may anak ka na, Borge, diba? O na may anak na siya, marami na siyang na-realize na dapat pala nung dati pa nag-exam na. Pero hindi ko sinasabi na pinupush ko kayo lahat na maging, kumbaga
maging engineer agad. Kumbaga may kanya-kanya tayong sitwasyon. Pero yun nga, yun sabi niya, wag lang natin sayangin yung panahon. Mamaya may i-share sila na mga tips kung paano ba natin malampasan yung mga struggle sa barko. At ngayon, the last but not the least, ay ang magpapakilala at mag-share sa kanyang istorya ay si Port Engineer. So, hello, good day everyone. Shoutout pala ako po galing Cebu, Bisaya. Shoutout sa mga Bisaya dyan. Way back 2013, I graduated University of Cebu, Lapu-Lapu, Mandaue. So, wala din akong backer tulad ng iba. Pagtapos kong mag-graduate, nakipagsapalaran. Kaso, yun nga, di din sunerte. Kaya, nag-inter-island muna ako. Inter-island ako ng 1 year. Tapos kung mag-inter-island, kasi yun nga, yung goal ko din talaga, gusto ko maging engineer agad. So, nag-exam ako. And pagkatapos yun, pumasa naman ako. Then, yun na, sinubukan kong mag-apply ng, akala ko kasi dati madali lang. So, nag-apply ako, sumubok akong nag-apply agad ng fourth engineer kasi may lisensya na nga eh. Kasi yun nga yung isip na iba, madali lang. Pero, nung nag-apply na ako, palagi akong reject. Reject ako kahit saan ako, reject. Kahit nga sa CQ lang, may backer ka ba? Wala. Wala. Kiss agad. Tapos yun na, hanggang may isang company na tumanggap sa akin. Salamat talaga. Tapos, yun na. Kaso, bumalik ako ng Kadete. Pero, hindi ko ginawang yun, babag sa loob ko. Kasi, galing akong inter-island eh. Iba talaga yung experience sa international. Yung mga purifier, boiler, wala yan doon. Kaya nun, apply ako ulit ng Kadete. Pinasampa nila ako agad. So, naging Kadete ako sa kanila. After engine cadet, prinomote ako ng wiper. So, after wiper, naging oiler ako. Bali, nakatatlong oiler ako. Tapos, tulad din ni Borge, na-expire din yung lisensya ko. Bali, di ko din nagamit siya. Kaya, yun, nag-renew. Then, yun nga, yung mga realization na sayang. Pero yung duration na yun, na 5 years na duration, yung dalawang engine cadet, isang wiper, tapos 6 years, tatlong oiler, hindi ko sinayang yun. Bali, continuous learning yun ba? Bali yung kung gusto ko kasi pag umakto ako, ready na ako. Diba mahirap naman yung pag na mag-acto ka tapos di ka ready. Yun na, yung last na oiler ko, ito pa rin na barko, which is Victoria Harbor. Yun na, yung mga trabaho ni Fort, sinabihan ko si Chief Engineer na, Sir, yun yung naging diskarte ko na pwede ba ako yung gagawa kay trabaho ni Fort? Kasi doon tayo pupunta eh. Kaya nag-aral na ako, ginagawa ko na yung mga trabaho ni Fort. Tapos yun, nakitaan ako ni Chief Engineer na ganun. Binigyan ako ng recommendation. Tapos, yun na, pag uwi ko, binigay ko sa opisina na, Ma'am, ready na ako. Gusto ko na umakto. Kaya ko na. Yun na, binigyan ako ng opportunity sa opisina. Kaya ito ngayon, naka-acto na ako. Medyo yung pagbabarko ko, medyo rocky road dun siya. Kasi yun nga, medyo may bali maraming disappointments, rejected, mga rejection. Kaso yun nga lang, pag gusto mo, makukuha mo talaga. Kaya yun yung kwento ko, medyo tatagalan din ako sa pag-acto, pero at least ngayon, nakuha ko na siya. So yun lang yung kwento ko. So ayun, so sa mga nare-reject, especially dyan sa mga bagong crewing manager, yung mga security guard, di ba na-experience nyo yan na sa security guard pa lang, reject na kaagad. So huwag kayong mawala ng pag-asa. Kumbaga, ang rejection, part ng success yan. Kasi hindi mo matitaste yung tunay na success kung hindi ka dumaan dyan sa rejection. Kumbaga, sa pelikula, di ba, ang bida, laging kinakawawa. Pero hindi ko sinasabi na kawawa tayo lagi So, parang yun lang yung best example doon. So ayun, narinig na natin yung story nila. So sa akin, narinig na yung story ko sa mga previous video. So no need na to share my story. But ngayon, sa story nila, nakaka-inspire kasi hindi pala ganun kadali. Marami palang pagdadaanan na proseso bago makapunta kung saan mo gusto. So kaya ngayon, makikinig tayo sa kanila kung tingin nila gaano ba talaga kahirap o kadali maging engineer o maging opisyal sa barko. Okay, pakinggan muna natin si Engine Cadet. So ano yung mga sa tingin niya kung gaano kahirap ba o madali? So, gaya ng sinabi ko, ito ang first time ko on board and 4 months pa lang ako dito sa Victoria Harbor. Hindi ko siya masasabi agad na kadali
manamadali o mahirap papunta sa goal natin na maging engineer. Firstly, nag-aral tayo, tas may mga future exam pa tayo na kailangan harapin para sa ating sa lisensya. So, ang masasabi ko lang as perspective ng cadet, first mag-focus ka preparations sa una mong sampa sa barko. Diyan madaming klaseng adaptations na kailangan mo ma-adjust yung sarili. Dito marami na expectation mo at the first time na pagsakay ng barko na hindi mamimit, hindi mangyayari. Sasabihin ko sa inyo na yung plano nyo as cadet na ma-encounter nyo sana ay hindi mangyayari. Dito sa barko, susubukin ka talaga sa mga first, sa akin, ang pinaka naging challenge sa akin, yung working environment. Yung alon, yung hirap ng trabaho, yung mga kailangan ng engineers sa'yo as first time kasi syempre, dyan yung time na aminin ko, umabot rin naman ako sa point na nagpapasikat ako na kailangan na makisama ako. Kailangan yung nila sa akin at the first moment dapat ganto na agad ako. Doon ako nagkamali. Nagkaroon ako napagod ako isang araw na bigla na lang akong naiyak sa mga engineers ko na akala ko hindi ako kayang paiyakin dito sa barko na hindi tutuloy yung luha ko. Pero at that moment sabi ko masyadong mataas yung ine-expect ko sa sarili ko. Samantalang that day, pinaintindi nila sa akin na hindi natatapos ang trabaho sa barko. Samantalang ako nagpupumilit that time na tapusin yung trabaho na yun. Pero at the end of the day, ayun, napagod lang ako. Hanggang sa naluha na lang ako that day. And then, na-encounter ko din dito yung siguro mahina yung tolerance ko pagdating sa alon. Madali akong mahilo. Hindi ko rin naman masasabi sa iba kasi iba-iba tayo ng kinalakihan. Yung iba sa atin, kilala naman ng Pilipinas sa maraming isla, tawid-tawid talaga ng dagat. Minsan yung iba nakasanayan ng sumakay sa barko, sa bangka, na-encounter na nila yung mga alon. Ako, laking Manila, hindi ko siya na-encounter. So, doon sa alon na yon, laking pasasalamat ko din sa mga engineers ko, sa mga seniors ko na naintindihan nila yung sitwasyon ko kasi minsan umabot na rin talaga sa point na hindi na ako nakakapagtrabaho, hindi ako nakakatulong sa kanila. Pero the goal here is to focus lang. Focus, observe, and initiative. Yan lagi yung payo sa akin ni Papa pagdating sa pagtatrabaho. Una, hindi mo naman talaga alam, familiar sa mga trabaho sa barko Lahat ng utos sila, gawin mo as long as hindi maapektuhan yung safety mo. Yun lagi ang priority natin sa barko, safety first. Pangalawa, yung sinasabi ko na initiative. The next time na gawin nyo yung isang bagay na yon, magugulat ka na lang na magiging part na lang siya ng routine mo. Paulit-ulit na yung trabaho, cycle na lang. The next time you do it, prepared ka na. Lahat ng syempre, ang kinakailangan sa trabaho, yung mga tools, equipments, yan, lahat yan, alam mo na kung kailan mo siya kukunin. And while observing the engineers, kung ano yung mga kailangan nila, bigla na lang itik yan sa utak mo, ay kailangan nila na ito, takbo ka na, punta ka na dun sa kailangan nila, kunin mo agad. At that way, at some point, nakatulong ka na sa kanila, hindi na na-delay yung trabaho, nagkaroon pa sila na, buti si cadet, alam niya na yung gagawin, hindi na kailangan utusan palagi. Kasi tapos, last, focus. Lagi lang tayo mag-focus sa trabaho. Hindi ko naman sinasabi na dapat yung utak natin trabaho lang. Hindi. Dito sa barko, na nasakyan ko yung una, thank you sa mga engine crew, sa lahat ng engineers, ratings, thank you sa kanila. Kasi dito, kahit na pukpukan man ng trabaho, first time ko on board, hindi ko alam gagawin. Buti na lang meron kaming samahan na nabuo. Masaya. Which is, nababalance yung trabaho. Dito, hindi ka magsisisi na nahihirapan ka. Hindi. Kasi at the end of the day, makakahinga ka. Kasi alam mong, sa likod mo, nandyan lahat yung engine crew na aalalay din sa'yo. That's all, sir. Okay. So, dagdag ko lang guys, no? So, si CJ pala, nung mga past few months, so I think na burn out siya sa sobrang pagod. Kasi alam naman natin lahat ng first timer,
mag-uumpisa talaga sa wala sa pagdating mo sa barko. Kaya payo ko lang din sa mga first timer na sasampa, kung number 1 man kayo sa school nyo o magaling man kayo, yung mga grades nyo matataas, may moment kasi sometimes na yung mga kasama mo parang ang tingin sa'yo walang alam. So tanggapin nyo yung moment na yan. Kasi sa dyan na hindi ibig sabihin na wala kang alam. Inaano lang nila para to make sure na sigurado yung galawan mo. Kasi napakahirap po aksidente o madisgrasya sa barko. Kasi dito walang doktor. Meron nga ang time baka na-aksidente ka, andun pa kayo sa gitna ng laot. So walang doktor, di mo alam kung kailan kayo darating sa puerto. Kaya lagi dito, ingat. Kaya wag nyo talagang isipin na lalo na example, inutusan ka, kadete ka bago kang sampa. Sinabihan nga, kuha ka ng ganitong yabe, o ano ba, ganitong pipe range or combination range, yung mga ganon. Kahit na alam mo na yan, tapos pag tinanong ka ng engineer mo na alam mo yan, wag kayong mainsulto. Kasi inaano lang ng engineer nyo para make sure nila na alam mo, para hindi makaano ng oras. Okay? So yun lang, dagdag ko lang yan para sa mga bagong generation na nag-aaral at mga pasampa pa lang. Okay? So ang next is si Borge naman. I-share niya kung gaano nga ba yung pagtingin niya, kung mahirap ba talaga maging engineer or madali. Kasi at the moment, meron na po siyang recommendation and hopefully next vessel niya ay makaka-acto na siya. Tsaka by the way nga pala, sa hindi nakakalam, ilang araw na lang at kami ay magsa-sign off na rin. Okay? Hello, ako ulit si Borge. Ngayon, isipin natin kung gaano ba talaga kadali o kahirap yung maging engineer. Ako, sa tingin ko, unahin natin muna yung gaano ba kadali. Gaano kadali? Depende. Depende sa makasama mo. Kung ipupush ka nila, kung mag-aaral ka rin, kailangan. Habang pinupush ka nila, mag-aral ka, pakita mo na iniintindi mo sila. Minsan kasi sa akin, iba pa rin yung oras dahil oiler ako, naka-duty. Hindi ko matutukan minsan, may gusto sila ituro kasi lang. Minsan, siyempre may iniisip ka ring iba na may gagawin ka pa, kasi padikit kayo sa puerto. Ayun yung naisip ko na parang ayun lang yung sagabal na para matutunan ko pa yung iba. Para naka-full focus ako sa pag-aaral bilang maging engineer. Pero sa tingin ko ngayon, madali na kasi mga nakasama ko dito, tinutulungan ako, pinapalakas yung loob ko. Ayun. Kaya ngayon, sa tingin ko, ngayon sa point na to na itong oiler ko ngayon na barkong to, palagay ko na nadadalian na ako. Nadadalian na ako maintindihan kung paano ba maging port engineer. Kasi ako dati, naguguluhan ako, naisip ko, paano kung ganito? Paano kung ganito? Pinaliwanag nila sa akin. Pati hindi nakakatakot magtanong sa mga engineer dito sa nakasama ko. Kagaya sa dati kasi, pass na ngayon, pero grabe kasi, napagdaanan ko rin. Pero salamat pa rin sa mga napagdaanan ko dati na mga nakasama ko. Part pa rin sila ng pag-iisip ko maging engineer ako. Pero ngayon talaga yung parang full na Konti na lang yung pag-aaral ko dapat. Kasi kapag nagawa ko na yun araw-araw at naka-acto na ako, hindi na ako mahirapan. Ayun lang ang tingin ko kung gaano kadali. Kasi nandito na ako sa point na pang ilang oiler na ako, naka-renew na ako. Kaya ayun lang, ayun ang tingin ko sa kadali. Pero sa iba siguro, syempre, iba pa rin yung mga bago pa lang. 12 years na ako nagbabarko kaya siguro naisip ko, ayun yung sagot ko. Kung gaano ba kadali. Ngayon, kung gaano kahirap, napagdaanan ko, madami kaya naisip ko rin, yung mga napagdaanan ko, ayun, hirap na hirap ako. Sa totoo lang kasi, kung wala naman nagtuturo sa'yo, mahirap. Pero kaya mo. Ngayon, may nagtuturo sa akin, nadalian ako. Medyo na-refresh ako. Pero yung kahirap, kasi yung mga bago, kung nyari yung mga machinery, yung overhaul, pag una ka pa lang, mahirap. Ngayon, medyo ano pa rin ako, nahirapan pa rin. Pero syempre, meron naman manual, pwede ka mag-check. Lalo na ngayon, may mga video na, pwede ka mag-check. Sa totoo lang, nahihirapan ako ngayon, computation. Pero sabi nga nila, mga nakasama ko, lalo na si Chief Engineer, si Port, lagi sa akin pinapaintindi yung balik-balik na computation, noon report, steaming time, mga ganyan, kung ano-ano pa. Kaya ngayon medyo konting practice pa. Pero palagay ko pag naka-acto na ako, araw-araw kong ginagawa, siguro hindi na ganun kahirap. Panibagong aral na naman gagawin ko. Ayun lang, ayun ang tingin ko, gaano kaya ba kadali o kahirap ang maging engineer. Thank you.
So, ayun guys, narinig nyo. So, in short, kasi si Words nung bagong sampa kami, tinanong ko siya, pero ba yun, no? August. Nung August, sumampa kami ng August. So, sinabihan ko na siya na kailangan October, kabisado niya na yung trabaho ni Port Engineer. Since si Port Engineer ay pauwi na. Kasi yun yung plan ko that time na gusto ko siya yung papalit. Kasi nakita ko talaga na dapat sa estado niya ngayon, dapat Port Engineer na siya. Kaya medyo na-pressure siya nung time na yun kasi kakasampa lang, sinabihan na kailangan within October, kabisado na. So ayun, hindi naman ako nabigo. Pinakita niya naman yung best niya. And then, na-observe ko talaga sa kanya, actually, matagal na talaga sana siyang maging engineer. Kaso lang, siguro di natin alam sa mga nakasama niya, hindi nakita yung potential niya. Ang main weak point niya lang talaga, sa totoo lang, is yung self-confident. Kaya ako nasabi na self-confident kasi hindi niya kasi na-actual, hindi niya kusa na-experience. So ngayon, pina-experience sa kanya, halos kada araw-araw siya na yung gumagawa, dino-double check na lang namin. So para wala akong nakita na nagkamali siya sa ginagawa niya. Kaya kumbaga nakatulong siya sa amin kasi gumaan yung namin, yung trabaho, at nakatulong din kami sa kanya na na-experience niya yung pagiging engineer. Kahit na oiler pa lang siya ngayon, pero hopefully next contract niya maging engineer na siya. So hindi na siya kakabahan. Kung kakabahan man siya, konti na lang kasi may experience na may pressure na konti. So yun lang. So ngayon, ang next na magsi-share ng kanyang thoughts about sa gaano ba kadali o kahirap maging engineer ay si Port Engineer. So si Port Engineer, bagong akto lang. So almost a year na rin siya dito sa barko. Gaya nga ng sinabi ko, a few days more ay uuwi na kami. So naka-finish siya ng kontrata niya. So pakinggan natin yung side niya kung gaano nga ba kadali o kahirap maging engineer. So, hello again everyone. Unahin natin yung kadali. Kasi based on my experience, yun nga, 'di ba, ang tagal kong nagdalawang kadete ako, nag-isang wiper, tapos nagtatlong oiler. Yung sinabi ko kanina, yung duration na yun, bali continuous learning yun sa akin. Kaya sa akin nung umakto ako, bali prepare na ako. Kasi yun nga, gusto ko talaga bago ako umakto, yung alam ko na. Kasi mahirap, may experience kasi ako dati na yung mga chief engineer, yung medyo mataas yung standards, tapos may fourth ako na parang di pa siya prepared, yung palagi siyang binobolja. Kaya naisip ko, ayaw ko maging ganun. Kaya before ako umakto, yun, ito Victory Harbor, shout out po pala kay Chief Engineer Dimata at Chief Engineer Emilio. Sila yung naging chief engineer ko dati na bali yung nag-boost yung confidence. Kasi hinayaan nila ako kahit oiler pa ako noon. Bali yun nga na sabi ko, pwede ba ako na lang gagawa sa report. Bali di sila naging hadlang. Bali nagawa ko yung job na fourth engineer kahit oiler pa lang ako. Yun, kahit ako yung gumagawa, sa akin yun Bali points yun sa akin Kaya di ko yung ginawa na mahirap sa akin. Kaya yun parang umakto ako para sa akin lang, naging madali. Kasi yun nga, yung mga previous ko na mga barko, yun, nag-aral ako. Tapos, sa mahirap naman, dito, nung sumampa ako, pag engineer ka kasi, syempre, engineer ka na Kung may trouble, alangan naman magtawag ka ng oiler. Syempre, ikaw talaga yung decision making. Kaya, kung may troubleshooting, isipin mo talaga kung paano kaya to i-solve, ganun. Ano yung mga dapat gawin. Kasi, yun yung kaibahan sa ratings saka engineer As a engineer, bali, may responsibility ka na. Meron ka ng mga makinarya sa barko, ganun. Kaya kailangan mo nang prepared ka na if merong trouble, merong mangyari na di ka ganda-ganda. Kaya kailangan yung as engineer, active ka ba? Ano yung gagawin mo? Pero sa akin naman, dito kasi sa barko, tulungan kami. Kaya ang ganda ng working environment dito. Kung di ko alam, kasi ibibigay ko talaga yung best ko. Kung kaya, meron namang third engineer, merong second engineer, merong chief engineer. Pero di ibig sabihin nun na magsandal ka na lang sa kanila. Kailangan mo munang isolve yung problema bago ka pumunta sa kanila. Kasi mahirap naman yun na palagi ka na lang umaasa. Kaya yun siguro, yun sa part na mahirap yun, yung decision making. Yun lang. Pero once na marami ka ng troubleshooting na
naayos, bali marami kang na-overcome, bali yung ano mo, self-confidence mo, parang tataas ba? Parang okay na, oh, kaya ko na talaga. Kaya ngayon, sabi ko, fourth engineer ako ngayon, sabi ko, parang naghahanap naman ako ng challenge. Sabi ko, kaya ko na mag third engineer. Kaya ngayon, yung pinag-aaralan ko naman, yung trabaho ni third. Kasi, tayo kasi, pangat tayo eh. Galing ratings, fourth engineer, third engineer, second engineer, chief engineer. Kaya, yun, continuous learning lang. Kaya, aral lang talaga ng aral. Kaya, yun, para sa akin, yun yung side sa mahirap, tsaka side sa madali. So, yun lang guys. Yun lang yung mas-share ko sa based on my experience. So, thank you. So, ayun guys, narinig natin yung thoughts ni Port nga gaano nga ba kadali o kahirap. So, para sa kanya, madali na mahirap. Kasi nga, based sa experience niya, madali kasi nag-advance learning na siya. Marami na siyang nabasa na kaya medyo nadalian siya. Pero, mahirap kasi nga na medyo natagalan din. So kaya ang point doon san dumidepende din sa kung sino yung kasama mo. Kasi pag ang kasama mo minsan parang toxic masyado na parang ayaw kang turuan. So medyo madidelay ka talaga. Pero para naman sa akin sa part na yon na kung depende sa sa kasama. So pag tingin mo na yung mga kasama mo is ayaw ka talagang turuan. So magsariling sikap na lang. So wala tayong magawa, ganun eh. Kasi actually, ang pinuntahan naman talaga natin dito sa barko is trabaho. Hindi naman tayo pumunta dito para makipagkaibigan, makipag-banding sa kanila. So, points na rin yun pag nagkaroon ka ng kaibigan. Kasi dito, mabibuild lahat ng kung anong wala sa'yo o kung anong meron sa'yo, matidevelop mo lahat dito sa barko. Kasi lahat dito sa barko, lahat kayo dito, parang magtuturingan kayong mag-anak o magkakapatid, ganon, o kaibigan, basta maganda lang yung samahan. So kaya nga sinasabi nga nila nga dapat sharing is caring. Okay? Ngayon guys ay medyo malapit na tayo magtapos. So ngayon ay itatanong natin sa kanila kung ano nga bang maibibigay nila na payo para sa mga aspiring engineer o mga estudyante o mga bagong graduate o mga nag-a-apply ngayon na gustong sumakay ng barko. O ikaw, Cadet, ano yung mga maipapayo mo sa kanila? Mapapayo ko lang sa mga future cadets, sa mga students out there. Una, kahit papano, hindi ko naman masasabi kasi pangit din naman sa school na mag-focus ka lang sa pag-aaral. Importante rin din yung may mabubuo kayong samahan sa bago matuto kayo sa mga theories, and sa mga turo ng professors. May mga ilan din yan na share na mga experiences. So, at some point, ang mahalaga dito is meron kang brief knowledge or onting familiar with the machineries. Kasi, if sa school pa lang natututunan mo na siya and dito sa barko, nagkakaroon tayo ng exposure and madalas dito sa barko, dito natin talaga nagkakaroon tayo ng exposure sa mga machineries. Kasi hindi naman lahat yung ibang school, hindi naman lahat kaya i-provide ng school yung mga machineries natin eh. Kahit papano dapat may baon tayong knowledge na natutunan sa school. Yung mga theories na yun ang mahalaga. Kasi sa interview, pagdating sa mga company, isa rin naman din yan sa mga tinatanong nila sa ating mga cadets. So, ang sa akin lang, pangalawa, nood rin kayo ng mga tutorial sa YouTube. Lalo na ngayon, accessible na talaga lahat yan sa internet. Marami na nagbablog, marami ng mga theories sa YouTube na mapapanood. Yung mga yan, isa yan sa makakatulong sa'yo, magbaon ka lang. And then, AS, yung abbreviation na AS, which is always seek knowledge. Yun ang pinakamahalaga. Huwag kang mahihiyang magtanong sa mga engineers, pagtawanan ka man nila, okay lang. At least, nung nalaman kong tinawanan mo ako, mali pala yung nasa isip ko. Pero dito sa amin kasi, sa samahan sa barko, sa tuwing nagtatanong ako, sure na may mapupulot ako. And sa mga, yun lang yung masasabi ko sa inyo, yung abbreviation na AS, na laging tinuturo sa amin. Always seek knowledge, huwag kang mahiya. Kaya wag talaga kayong mahiyang magtanong. So, tips pala, dagdag ko na lang. Kasi nung kadete ako, bago ako bumaba sa engine room, sa kabina pa lang, iniisip ko na kung ano itatanong ko sa mga engineer ko.
Pero, wag naman na pag baba mo, tatanong ka kaagad. Hindi, i-timing mo rin na hindi siya busy o ano dyan, lalapit ka. So, once na nagtanong ka, kailangan ready ka din sa further, anong tawag dyan? Further question niya. Pag nagtanong ka, i-question ka niya ulit. Kasi hindi naman basta-basta na, sasagutin ka lang niya agad eh. Kaya, ang technique talaga dyan, pinaka the best, advanced reading. I-advanced reading mo na yung itatanong mo. Para just in case na sinagot ka niya, may ipapalo up ka kagad at madali mo nang makuha. At saka, isulat mo sa notebook mo or if ever, i-record mo kung okay sa engineer mo na i-record. Pero sa experience ko kasi, nung mga year 2010 ako nag-cadetship. So yun yung ginawa ko, na sinusulat ko yung mga tinuturo sa akin ng engineer. Mas maganda kasi pag ikaw ang nagsulat, kasi yung moment na yun na tinuro sa'yo, maalala mo pag ikaw ang nagbasa. Kaya hanggang ngayon, dala ko pa rin yung notebook na yun. Kaya malaking factor yung notebook. Okay? So next, words, ano yung masasabi mo sa mga kasamahan natin na gusto na ring umakto, na na-expire na rin yung lisensya? Sa mga gusto na umakto dyan, ang mapapayo ko lang sa inyo, mag-aral kayo, tapos magtanong din kayo sa mga engineer nyo kasi hindi kayo papabayaan. Masasagot naman kayo niyan, tapos kung ano yung kulang sa inyo, mabibuild nyo yan, mapupunan nyo yan. Kaya kung mga ma-expire na yung mga lisensya nyo, mag-isip-isip na kayo kasi ako ganun ako eh. Naisip ko na lang nung na-expire na yung lisensya ko, kailangan na. Hindi pala kailangan. Dapat pala talaga gamitin ko na kasi sayang. Hindi naman ako kumuha ng lisensya para lang itabi ko lang. Kailangan gamitin ko. Biruin nyo, 5 years. 5 years ako nag-oiler. Simula kasi nag-exam ako, oiler na ako. Ngayon, baka sakali, susunod na barko. Sana, pag-pray ko yan. Kasi pag-aralan ko rin, mag-aaral pa ako para talagang kayang-kaya ko na. Dahil sa mga tulong ng mga engineer ko dito, hindi lang sa mga engineers, sa mga ratings din na tulong-tulong kami gumagawa dito. Kaya sabi ko, ito yung barko na ang sarap sa pakiramdam na magtrabaho kasi hindi mahirap tumulong sa iba. Kasi maganda yung samahan namin. Hindi kagaya sa iba na hindi ko nilalahat pero marami kasi ako naranasan, lalo na kapag ibang lahi. Sa ngayon, ito yung pinaka-the best na nasakyan kong barko na kahit 4 na buwan pa lang, masasabi ko sa inyo na parang punong-puno na ako ng knowledge. Pero meron pa rin kaba. Pero tinutulungan nila ako mawala yun. Lalo na si Chief Engineer at saka si Port, lagi kong kasama. Sila mga si Third at saka si Segundo, lagi din ako sinasabihan. Gamitin ko na. Kaya yun. Ngayon, medyo konti na lang. Kasi inaalala ko pa yung mga computation. Ayun na lang. Aral pa. Kaya kayo, huwag kayong mawala ng pag-asa. Kasi may swerte din na matatapat din kayo sa mga magtuturo sa inyo o magpapalakas ng loob sa inyo. Kasi ako talaga, hindi naman sobra pero mahina talaga loob ko. Nandito nila ako hinubog. Kahit papano, meron pa rin pero hindi na kagaya dati. Ayun lang, huwag kayong mawala ng pag-asa. Kahit ma-expire pa yan, subok pa rin ang subok. Baka mamaya darating din yung oras para sa inyo, para maging engineer kayo. At sana ako, sa susunod na barko, sana maaktuhan ko na. Salamat. So narinig nyo, hanggat buhay ka pa, may pag-asa. So, pag na-expire na yung lisensya nyo, wag kang susuko, renew ka lang. Kasi hindi mo alam yung swerte. O minalas ka man ngayon, hindi mo alam, baka bukas swerte na. Kaya tuloy lang sa pangarap. Kasi ganun talaga yan, minsan yung rejection, part talaga ng success. At saka, kaya yung mga opportunity, laging andyan yan. So, lagi mo lang ipakita yung best mo na kung ano yung meron ka. So, wag kang matakot magkamali. Kaya nga kung narinig yung kanta ni Parokya ni Edgar na akala ko dati walang mangyayari. Ngayon, wala silang masabi. Yung ganun ba yun? Oh, yun. Yun. Parang naging inspiration ko din yan dati. Kaya tuloy lang. Push lang ng push. Ipakita mo yung best mo. Tapos, wag kang manira ng tao. Huwag kang mang-apak para maging ikaw yung magaling. Hayaan mo na sila kung siraan ka. Basta ikaw, gawin mo lang yung best mo. Kasi darating din yung time na ikaw naman. Kumaga, time mo na. Kumaga, trust the process. Yun sabi nila, trust the process. Okay, ngayon si Port, i-share niya naman yung... Ngayon si Port, makinig tayo kung ano yung may papayo niya sa mga bagong akto o pa-akto pa lang at saka mga pasampa pa lang na mga engineer. So, ang may papayo ko sa pa-akto pa lang, pasampa pa lang at saka naka-akto na sa mga kapwa kong fourth engineer. Yun lang, yung dapat firm yung decision making natin in terms of yung mga troubleshooting.
Yun man lang kasi alam ko yung syempre naka-acto na tayo. Bali uhaw tayo sa learnings bali meron tayong dapat pang matutunan ganun. Kaya yun lang, firm sa decision making, tapos yung ugali dapat always yung ugali mo nasa bali humble ka lang ba. Relax, wag yung pag may trouble, sigaw-sigaw, gano'n. Huwag yung gano'n, putulin na natin yung gano'n na mga sistema. Tapos, wala na yan kasi nasa new generation na tayo eh. So, maganda lang samahan. Ang smooth talaga, pag dito yung ano namin, swabe. Lahat magkasundo. Kung may problema, nandun lahat. Kaya yun lang, decision making, tapos yung ugali. Tapos, continuous learning. Yeah, yes, give and take. So, yun lang. Salamat. So, speaking pala doon sa mga nagsisigaw-sigaw. So, hindi ko naman masasabi na masama yung pagsigaw. Kasi meron ding time na kumbaga inborn na sa kanila na sisigaw, di ba? Pero parang pangit. Pero ang pangit kasi pag panay ka sigaw ng sigaw. Dalawa lang kasi yan minsan. O marami rin kasing factor minsan na pag sumisigaw, sabi nila, ninenervyos. O baka hindi alam, o baka inborn niya lang talaga. Kasi maingay, ganon. So, kailangan matibay din yung loob mo. So, hindi naman lahat na sumisigaw masama. Hindi yung ganon yung point namin. Kumbaga yung point namin, kung iwasan natin yung pagalitan lagi yung tao. So, speaking din pala sa pagpagalitan mo yung tao, please naman sana, hanggat mari, kung kaya mong turuan mo muna bago natin sila pagalitan. Diba? Kasi, gaya nito kay Bors, kasi si Bors nawala yung self-confident niya dati. Kasi nga, yung mga, kumbaga, lalapit ka pa lang sa trabaho, sasabihin na, huwag ka dito, doon ka lang, maglinis ka doon. Yung parang ganon, parang pinapapil mo sa tao mo na hindi siya hindi siya team ba. Kumbaga, pumunta lang talaga siya sa barko para maglinis. So, hindi ganon. Kasi, naranasan din natin yan naging kadete rin tayo. So, swerte mo na kung hindi ka nag-wiper at saka oiler, diretso ka na sa port engineer o engineer kasi cadetship ka. So, hindi lahat kasi ganon. Mayroong mga ibang crew o mga kadete na dumaan talaga pag engine cadet, wiper, oiler, port engineer hanggang sa umabot sila sa pinakamataas, di ba? Kaya doon yung mga nakadaan sa mga ganong sitwasyon, masasabi ko talaga na ramdam nila yung pakiramdam ng maging wiper, maging oiler. Kasi sa totoo lang, napakahirap po maging wiper at saka oiler. Kasi akala nyo madali lang kasi wala silang obligasyon. Hindi. Kasi merong mga time na halimbawa bugbugan sa trabaho, tapos mga linis, daming lilinisan. Hindi ibig sabihin na pagdating mo sa kabina mo makatulog ka kagad. Hindi natin alam yung pinagdadaanan nila. Minsan patawa-tawa lang sila pero ang dami ng pinagdaanan. Kaya yun, sa mga engineer na mahilig sumigaw, mahilig magpagalitan yung mga kasama nila, hanggat maaari intindihin natin at saka kung may konting pagkakamali, kausapin. Huwag natin ipahiya. So, yun lang. So, yun guys, narinig na natin lahat ng mga saloobin nila at saka mga payo nila para sa mga new generation. So, ngayon ang tanong is, bakit ko nga ba to sinishare sa inyo yung mga experience nila? Kasi ako naniniwala kasi ako na pag yung mga marino or mga seaman or mga aplikante o mga gustong umakto, mga kadete, wiper, oiler na gustong sumakay sa barko para magtrabaho, naniniwala kasi ako pag aware sila sa mga environment at saka kumbaga mapalawak pa yung mga knowledge sila. Naniniwala kasi ako pagka ganun, hindi na sila mahirapan at may iwasan natin yung tinatawag nila na binubuli ka sa barko. Yung parang lagi ka pagtritripan. So, sinishare namin to sa inyo, yung mga experience namin. Kasi para maiwasan nyo na rin yung binubuli kayo o tinatawanan kayo. Kaya mga nanonood, sana sumali rin kayo doon sa FB group na ginawa ko na Marine Engineering Online Class. So ini-invite ko kayo lahat para makashare din kayo ng knowledge nyo doon at saka tanong kayo, may tanong kayo sa mga nahihirapan kayo. Meron pong sasagot sa inyo doon, may mga kagrupo tayo doon na willing na tumulong sa inyo. So ayun lang. Kaya hanggat maaari, tuloy lang sa pangarap, wag na wag susuko. So ngayon magtatapos na yung video natin at ngayon ay magpapaalam na sila. So any words from you guys? So may kataga ako na para sa inyo. Sailor's mind and heart will never shape to the destinations he had been. It was when he encounters the wind during the voyage. So lahat naman tayo may pupuntahan, lahat tayo may ending,
lahat tayo magkakaroon tayo na matututo na tayong makontento sa buhay. Kung yung finish line na yon nasa atin lang. Huwag kayong mag-isip na karera ang buhay ba, na paunahan dapat. Lahat tayo, in God's timing, nandyan darating yan para sa atin. As long as we made some effort, yun nga, kung paano natin, katulad ng sinabi ko, kung paano natin na-encounter yung hangin, yung alon, yun yung mga challenges na kakaharapin natin eh. Yun yung process na pagdadaanan natin. Huwag kayong susuko. And if ever man na nagkaroon tayo ng hindrance o naka-encounter tayo na pipigil sa pangarap natin, alam natin at some point, meron tayong fire na nagbo-burn sa atin sa heart natin na magpupush sa atin para maabot natin lahat ng dreams natin and goals sa buhay. Yun lang. Salamat. Shoutout sa RQ Online Palengke. Yun lang. Kung may gusto kayo na Frozen, dun lang. At chat lang po kayo. Ako, masasabi ko lang, mga sasampa, mag-umpisa, mag-ingat, safety first lagi sa barko. Huwag mong sarilinin ng trabaho kapag hindi mo kaya, magpatulong, magtanong, ayun lang. Basta ingat kasi hindi mo alam sa barko ang mga hindi inaasahang pangyayari. Ayun lang. At saka shoutout nga pala sa crew ng Victoria Harbor lang. Ayun lang. Thank you. Sayonara. So, yun lang din sa akin, yung huwag titigil sa pangarap, tuloy-tuloy lang, push lang ng push. Yun lang. Tapos, yun, shout out sa pamilya ko, Ibanez family, Nakwa family, and to my wife, Janine, and to my son, Miro, and sa side ng asawa ko, Kabahog family, and Matbagon family. And also to yun, sa crew ng Victoria Harbor, isali ko lahat yung yung sa Captain Bandares, Captain Fardo, Chief Engineer Emilio, yun, si Engineer Guevara, Third Engineer Arthur, Kuya Arthur, tapos Third Engineer Gabales. Yun, salamat sa inyong lahat dahil maganda yung samahan natin dito, mga gintong alaala. Yun. Ay, si Kuya. Kuya National. Wala. Si Kuya Ivan pala. Yun yung namin dito eh. Star ba? Ano yun? Number 1 talaga yun. Number 1 elect yun si Kuya Ivan. Sarangi. Ako, shoutout na pala ako. Shoutout nga pala sa asawa ko, tsaka sa pamilya ko, Bugarin, tsaka sa anak ko na napaka-cute, si Kobe. Salamat! Additional shoutout, Formento family, Butal family, Ricachonda family, sa lahat sa inyo, sa laging sumusuporta sa akin sa tuwing nagpo-post rin yung chief engineer namin. Keep it J-Lord, shoutout. Grabe, laking opportunity para sa amin, Victoria Harbor. Thank you sa lahat. So ayun, halos lahat ng tao sa crew list na banggit na namin. So kung mga may nakalimutan, so pasensya na kasi medyo maalon talaga ngayon. Kaya marami kaming iniisip. So at least na first time namin gawin to, itong parang podcast ba tawag nito, hindi ko alam. Basta ang point lang ng video ito is makashare ng kaunting knowledge para sa inyo sa mga based on our experience. So ayan lang. So kaya Kuya Ivan, kung nanonood ka, idol ka ng mga to. Ikaw yung nagpasaya sa lalong-lalo na sa engine department, ikaw yung nagpasaya dito. Okay? So shout out kay Electrician Ivan National at saka kay Second Engineer Guevara. Okay? So hanggang dito na lamang yung video namin. So hanggang sa muli, this is J-Lord Rodriguez once again, always saying, success is a choice, so choose to be successful! Okay. Thank you!